Dinala ng stepdad ko ang nanay ko at ang mga anak niyang lalaki sa bakasyon nang hindi ako sinasabihan, iniwan ako mag-isa sa bahay. Umalis ako para tumira sa tatay ko at lalong-lalong lumala ang lahat. Ako ay isang 16 na taong gulang na lalaki at kasalukuyang nasa high school. Nagpakasal ang nanay ko sa stepdad kong si Eddie 2 taon na ang nakalilipas. Ang nanay ko ay 40 taong gulang at siya ay 42. Hindi kailanman nagpakasal ang mga magulang ko. Ako ay bunga lamang ng isang maikling relasyon pagkatapos ng kolehiyo na inakala nilang matatapos din agad, pero nabuntis si mama at ayaw niyang ipalaglag, kaya pinili niyang ituloy ang pagbubuntis sa akin. Gusto rin ng tatay ko na maging bahagi ng buhay ko, kaya may shared custody sila sa akin. Palit-palit ako ng tirahan kada buwan, kalahating taon sa nanay ko at kalahating taon sa tatay ko. Mahal ko ang parehong magulang ko at alam kong pareho silang nagsakripisyo para lang mapalapit sa akin. Isa sa pinakamalaking sakripisyo ay ang pananatili nilang pareho sa parehong lungsod sa loob ng maraming taon para hindi mahirap ang biyahe ko sa pagitan ng dalawang bahay. Dati ay hindi ko alam to, pero ngayon alam ko na pareho nilang tinanggihan ang maraming oportunidad para sa career nila para manatili sa iisang lugar. Ayon din kay mama, ilang lalaki raw ang tinanggihan niya kahit sobrang in love sa kanya dahil gusto niyang ituon ang pansin sa pagpapalaki sa akin kaysa mag-asawa at pagsabayin ang trabaho at buhay pamilya. Nalalaman ko ang mga bagay na ito dahil kay Eddie, hindi dahil nagkukuwento siya, kundi dahil hindi siya ganoon kabuting stepdad at napilitan si mama na ikwento ang mga ito para lang matanggap ko siya. Akala niya kung kaya niyang magsakripisyo ng ganito para sa akin, dapat matuto rin akong tumanggap kay Eddie bilang sukli. Pero para sa akin, parang hindi patas. Hindi ko naman siya pinilit na magsakripisyo. Okay? Pwede naman niyang ipalaglag ako noon o pabayaan na lang si Papa ang magpalaki sa akin. Pero hindi ko na pinagtalunan iyon kasi mahal ko si Mama at gusto kong maging masaya siya. Kaya tinanggap ko si Eddie kahit hindi siya mabait na tao. Hindi ko sinasabing bastos siya sa akin, hindi naman. Ang ibig kong sabihin ay halatang ayaw niya sa akin at hindi niya ito tinatago. Hindi ko alam kung anong klaseng 42 anyos ang may isyu sa isang 16 na anyos na bata. Pero ganun siya. Hindi ko rin alam kung bakit ayaw niya sa akin. Wala naman akong ginawang masama. Palagi nga akong mabait sa kanya kasi ganun ang pagpapalaki sa akin, maging magalang kahit hindi ka gusto ng tao. Wala, hindi siya bastos sa akin, wala rin siyang sinasabi tungkol sa akin ko kasi nga hindi niya ako kinakausap, di ba? Para bang hindi ako nag-e-exist sa pamilya. At 3 taon na itong ganito. Wala talaga akong ideya kung anong ginawa ko sa kanya. Pero isang araw, bigla na lang siyang hindi nakipag-usap sa akin at nag-acting na parang wala ako. Okay? Ang weird talaga. Hindi ako sanay sa ganitong trato. Parang binibigyan niya ako ng silent treatment. Pero hindi ko naman alam kung bakit, kaya hindi ko alam kung anong aayusin ko sa sarili ko. Sabi ni Mama, ganun lang daw talaga siya. Wala raw siyang problema sa akin, pero hindi rin daw niya ako gusto. Pero sa tingin ko, kung ayaw mo sa isang tao, dapat may rason ka. Okay, lalo na kung 42 ka na at yung tao ay 16 pa lang. Siguro may kinalaman ito sa pagiging panganay ko ni Mama o kung ano paman. Noong una, okay naman kami. Sa mga unang bisita niya sa bahay, kinakausap niya ako, tinatanong kung kamusta ako, at maayos naman ang sagot ko. Pero isang araw, bigla na lang siyang tumigil sa pakikipag-usap. Ang random talaga. Noong una, inisip kong baka nakalimutan lang niya akong batiin. Pero paulit-ulit na itong nangyari, kaya hindi ko na pwedeng balewalain. Tinanong ko pa nga si Mama kung may nagawa ba akong masama. Kasi tuwing papasok ako sa kwarto, tatalikod siya o iiwas ang tingin. Sabi lang ni Mama, kailangan lang daw niyang masanay sa sitwasyon kasi hindi raw siya sanay na may anak ang partner niya.
Pero ang labo kasi may dalawa siyang anak. Parehong lalaki, 15 at 12 anyos. Yung ina nila ay namatay sa aksidente. Pagkatapos, ipanganak yung bunso. At saka hindi rin naman totoo na lagi akong andon sa bahay nila dahil nga dati tuwing ikalawang buwan ay lumilipat ako sa bahay ng tatay ko para tumira sa kanya. Ilang buwan din ang lumipas na ganoon ang kasetup hanggang sa natanggap ko na lang na ganyan talaga si Eddie. Hindi na niya ako kakausapin kahit kailan. Pagkatapos ng 1 taon ng pagiging magkasintahan nila ni Mama, nag-propose siya at nagpakasal sila ilang buwan pagkatapos. Nang ikasal na sila, lumipat na si Eddie sa bahay kasama ang mga anak niya. Bago pa man iyon, ilang beses ko palang nakilala ang mga anak niya at kitang-kita na tinuruan din sila ng tatay nila na huwag akong kausapin. Nakakabaliw talaga. Hindi ko nga alam kung paano ko tiniis ang ganoong sitwasyon ng ilang taon. Bago sila ikasal, magkaiba pa sila ng tirahan ni Mama dahil inaalagaan pa ni Eddie ang nanay niya na may sakit. Pero nang magpakasal na sila, pinatira niya ang nanay niya sa bahay ng kapatid niya para ito ang mag-alaga. At siya naman ay lumipat na sa bahay namin kasama ang mga anak niya. Hindi ko alam kung naranasan nyo na to, pero sobrang hirap tumira sa iisang bahay kasama ang mga taong hindi ka kinakausap at umaastang, parang wala ka. Pero tiniis ko iyon kahit sobrang sakit sa pakiramdam kasi parang kriminal ang dating ko base sa pagtrato nila sa akin. Ang masakit pa doon, hindi ko man lang nalaman kung ano ba talaga ang naging kasalanan ko. Hanggang ngayon, wala pa rin akong idea. Pero at least, hindi ko na sila kasama ngayon kaya hindi na mahalaga. Lumipas ang mga taon at hindi nagbago ang ugali nila. Kahit nasanay na ako, ramdam ko pa rin ang bigat. Sanay na akong hindi ako kinakausap ni Eddie kapag dumadalaw siya kay Mama at pagkatapos nilang ikasal, nasanay na rin akong hindi ako kinakausap pati mga anak niya kahit nakatira kami sa iisang bahay. Tuwing nasa bahay ako ni Mama, kailangan ko talagang ihanda ang sarili ko mentally kasi alam kong si Mama lang ang kakausap sa akin sa loob ng 2 linggo. Lahat ng iba parang hindi ako nakikita, parang multo lang ako sa bahay, masakit talaga pero gusto kong makasama si Mama kaya tiniis ko lahat. Alam ko rin naman na hindi niya kakausapin si Eddie tungkol dito. Pinilit ko na siyang kumbinsihin ng maraming beses na kausapin si Eddie, ayusin ang problema o kahit alamin kung ano ang dahilan. Pero ang sagot niya lang ay nakausap na raw niya ito at may mga personal na dahilan daw si Eddie na hindi niya pwedeng sabihin sa akin. At dahil naiintindihan daw niya si Eddie at naiintindihan din niya ang nararamdaman ko, kailangan ko raw itong tanggapin at tiisin. Kapag pinilit kong ipaglaban ang sarili ko, nagiging emosyonal siya at sinasabing, wala akong utang na loob dahil hindi ko raw kinikilala ang mga sakripisyong ginawa niya para sa akin. Kaya ang hinihiling niya, tanggapin ko na lang si Eddie at ang ugali niya, alang-alang kay Mama. Gusto ko sanang ipaglaban ang sarili ko pero ayokong saktan ang damdamin ni Mama. Hindi ko rin ito kinuwento sa tatay ko kasi alam kong magagalit siya ng todo. Kapag nalaman niya ito, baka bigla siyang mag-file ng full custody o gumawa ng malaking hakbang. Magkaiba kasi sila ni Mama pagdating sa pagpapalaki sa akin. Lagi silang nag-aaway dahil dito, kaya inilihim ko na lang ang lahat sa kanya at nagkunwaring okay lang ang lahat sa bahay ni na Mama at Eddie. Magkarelasyon na sina Eddie at Mama ng 1 taon bago sila nagpakasal at 2 taon na silang magkasama sa iisang bahay. Ibig sabihin, 3 taon ko nang tinitiis ang ganitong klaseng pagtrato. Pero nitong huli, napuno na talaga ako. Na-push na ako sa limitasyon ko. Nangyari ito noong nakaraang buwan. Ako dapat ay nasa bahay ni Mama sa buwan na iyon. Tulad ng dati, hindi pa rin ako pinapansin ni na Eddie at ng mga anak niya. Pero mas mahirap ngayon kasi may pinagdaraanan na rin ako
May mga kaaway akong kaibigan sa school at sobrang gulo ng isip ko noon. Mga 2 linggo na ang nakakalipas, isang umaga, nagising ako at napansin kong wala ni isang tao sa bahay. Parang mababaliw ako sa takot at gulat. Hanggang gabi, bago yon, normal naman ang lahat o kung ano man ang tawag mo sa normal sa bahay namin. Nag-uusap pa sila ng masaya habang ako ay hindi pinapansin. Pero wala silang sinabi na aalis sila kinabukasan. Kaya agad akong tumawag kay mama. Buti na lang sinagot niya. Tinanong ko kung anong nangyayari at saan sila nagpunta. Ang sagot niya, nag-out of town daw sila, siya at ang mga anak ni Eddie. At sinabihan lang niya akong magbantay ng bahay habang wala sila. Summer break ko ngayon kaya wala akong pasok at wala akong lakad. Pero hindi naman tama na basta mo na lang iwan ang anak mo sa bahay nang walang paalam at gawing tagabantay. Hindi ako pumayag sa plano niya at sinabi ko agad sa kanya, hindi ako handa na manatili mag-isa sa bahay buong araw na parang security guard. Kung ganoon ang gusto niya, sana naglagay na lang siya ng mas maayos na security sa bahay kaysa gamitin ako nang hindi ko alam. Sobrang sama rin ng loob ko na hindi man lang nila sinabi sa akin na may plano pala silang umalis at mag-road trip. Iniwan nila akong mag-isa sa bahay na parang wala lang. Wala man lang abiso, wala man lang tanong kung okay lang ba sa akin. Ang masaklap pa, kung tinanong nila ako, may malamang pumayag naman ako. Kasi aminado ako bilang isang high school student, wala nang mas exciting pa kaysa sa pagkakataong mag-isa sa bahay. Malamang nag-imbita pa ako ng ilang kaibigan at nag-enjoy kahit ilang araw. Pero dahil sa sobrang sama ng loob ko sa naging trato sa akin, kahit ganun pa ang sitwasyon, nawalan na ako ng gana, wala na rin akong ibang gustong tawagan kasi may problema rin ako noon sa mga kaibigan ko sa school. Talagang sabay-sabay ang bigat ng lahat. Sinabi ko kay mama na kailangan niyang humingi ng tawad sa ginawa niya. Naiintindihan ko naman kung ayaw akong kausapin ni Eddie, pero sana man lang may respeto sila na sabihan ako bago sila umalis. Ang sakit sa pakiramdam na magigising ka na lang isang araw na mag-isa ka sa bahay at walang pasabi. Pero ang sagot niya, sabi niya, pinapalaki ko lang daw ang issue at kailangan ko raw itong lampasan. Ni hindi man lang niya ako pinatapos magsalita. Binaba niya agad ang tawag. Sinubukan ko siyang tawagan ulit pero hindi na niya sinagot. Nag-text na lang siya at sinabing ine-enjoy daw niya ang trip niya at kakausapin na lang daw ako pagdating nila sa hotel. Doon na talaga ako napuno. Mama, nagdesisyon akong umalis. Wala na akong pakialam kahit wala nang tao sa bahay. Sinubukan ko pa rin siyang tawagan para sabihin aalis ako pero hindi na talaga siya sumasagot. Diretsong voicemail na. Kaya inilak ko na lang ang bahay at inilagay ang susi sa ilalim ng paso kagaya ng ginagawa ni Mama kapag siya ang umaalis. Tapos pumunta na ako sa bahay ni Papa para doon tumuloy. Pagdating ko doon, gulat na gulat si Papa kasi hindi niya inasahan na babalik ako ng ganoon kaaga. Ay akala niya ay 1 linggo pa bago ako bumalik mula sa bahay ni Mama. Pero hindi ko na kinaya kaya bumalik na lang ako. Doon ko na ikinuwento sa kanya ang lahat. Ikinuwento ko kung paanong si Eddie ay laging hindi ako pinapansin, pati mga anak niya ay tinuruan niyang huwag akong kausapin at pakiramdam ko ay ako ang may kasalanan kahit hindi ko naman alam kung ano ang ginawa ko. Tapos, ikinuwento ko rin kung paanong si Mama ay ayaw pag-usapan ang problema kahit paulit-ulit ko siyang kinumbinsing kausapin si Eddie. Ang lagi niyang sagot ay may personal reasons si Eddie at kahit na alam niyang nasasaktan ako, hindi pa rin niya ako pinagtanggol. Matagal ko nang tiniis ang lahat para kay Mama dahil gusto ko siyang maging masaya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na ang dami na niyang isinakripisyo para sa akin, kaya ito raw ay maliit na bagay lang na kaya ko namang tiisin. Pero sobra na talaga, hindi ko na kaya. Kaya sinabi ko lahat kay Papa.
Sabi ko sa kanya, baka siya na ang makagawa ng paraan kasi hindi ko na alam ang gagawin ko. Sawa na akong maging invisible sa sarili kong tahanan, lalo na't wala naman akong ginagawang masama. Palagi akong nagsisikap maging mabuti, pero para bang hindi iyon sapat. Tapos, ikinuwento ko na iniwan ako ni mama sa bahay nang hindi sinasabi kung saan sila pupunta. Ako na lang mag-isa sa bahay, parang inaasahan pa niyang maging tagabantay ako. Hindi iyon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay yung hindi niya man lang ako sinabihan, parang hindi ako importante. Nang sinubukan ko siyang kausapin, binabalang niya ang tawag at dinecline ang mga calls ko. Doon na talaga ako tuluyang nasaktan. Tumawag ako kay Papa at ikinuwento ko lahat. At pagkatapos kong magsalita, hindi ko napigilan na paiyak ako. Hindi ko alam na ganoon na pala kabigat ang lahat ng nararamdaman ko sa mga nakaraang taon. Dati, maayos naman ang relasyon namin ni Mama. Pero simula nang pumasok si Eddie sa buhay namin, nagbago ang lahat. Hindi na ako mahalaga sa kanya. At ang hirap tanggapin yon. Pagkatapos ko maglabas ng saloobin kay Papa, ang sinabi lang niya sa akin ay, ako na ang bahala. Kita sa mukha niya ang galit, pero wala siyang sinabing masama tungkol kay Mama sa harap ko. Ang sabi lang niya, natutuwa siya na nagsabi ako ng totoo at nailabas ko ang lahat. At mula ngayon, sa kanya na raw ako titira. Kung gusto ko raw bumalik kay Mama, nasa akin yon. Pero kung siya ang tatanungin, hindi niya ako payo na gawin yon. Simula noon, doon na ako tumira kay Papa. Hindi ko na rin tinangkang tawagan si Mama. Ang nakakatawang parte, kahit isang beses, hindi rin siya tumawag sa akin. Sa lahat ng ginawa niya, ang pinakamaliit na pwede niyang gawin ay kumustahin ang anak niyang iniwan niya sa bahay ng mag-isa habang nagbabakasyon siya kasama ang bago niyang pamilya. Sobrang sugat ang dinulot nito sa damdamin ko. Pero pagkatapos kong makausap si Papa, pakiramdam ko ay gumaan ang loob ko matapos akong ilabas ang lahat ng saloobin ko kay Papa. Napagdesisyunan ko na hindi ko na muna iintindihin ang nangyari. 5 araw kaming walang komunikasyon ni Mama at noong tumawag siya sa wakas ay inakala kong tatawag siya para kumustahin ako. Pero pagsagot ko ng tawag, halos sumabog ang tenga ko sa lakas ng sigaw niya. Ilang segundo bago ko nakuha ang dahilan, galit na galit siya dahil iniwan ko raw ang bahay at ninakawan daw sila. Marami raw gamit ang nawala. Kabilang na ang kanilang TV at iba pang mamahaling gamit. Ewan ko kung bakit ako ang sinisisi niya sa lahat ng ito. Ang totoo, sinubukan ko naman siyang tawagan para ipaalam na aalis ako at maninirahan muna kay Papa. Pagkatapos niyang sigawan ako, sinabi ko sa kanya na hindi ako masaya sa naging trato niya sa akin. Ilang beses ko siyang tinangkang tawagan matapos niyang ibaba ang tawag noon, pero lahat ng tawag ko ay ni-reject niya. Ang sagot niya sa akin, dapat daw ay nag-text na lang ako. Oh, may punto siya doon, pero inamin ko na hindi ko ginawa yon kasi galit ako. Akala ko naman ay malinaw na galit ako at hindi dapat inaasahan na mananatili ako sa bahay habang sila ay nagbabakasyon. Nagkaroon kami ng matinding pagtatalo. Para sa kanya, kahit gaano pa ako kasama ang loob, dapat daw ay nanatili ako sa bahay para sa kaligtasan at dahil pinagkakatiwalaan niya ako. Pero sinabi ko sa kanya na hindi ko naman hiningi ang responsibilidad na yon. Sinubukan ko ngang ipaalam na aalis ako pero hindi niya pinansin ang mga tawag ko. Kaya kung may nangyaring masama, hindi ko nakasalanan yon. Kailangan niyang harapin ang consequences ng mga naging desisyon niya mo. Hindi ko problema yon. Hindi ko matanggap na pati si Eddie na ni minsan hindi ako kinakausap sa loob ng ilang taon ay bigla na lang nagsalita para lang sisihin ako. Ang sabi pa niya, alam ko namang ikaw ang magiging dahilan ng pagkasira ng lahat. Ano raw? Hindi ko nga siya kinakausap. Paano niya nasabi yon? Napaka-ridiculous talaga. Ngayon, pati mga magulang ko ay nag-aaway na para kay Papa. Kasalanan to ni Mama at ganon din ang tingin ko.
Pero si mama ipinipilit na kasalanan ko raw ito. Ngayon, gusto niyang si papa ang magbayad ng danyos kasi pinagtatanggol daw niya ako. Para bang dahil sa pagtatanggol niya sa akin, siya na dapat ang managot. Hindi ko alam ang gagawin. Ang sabi ni mama, titigilan lang niya ang lahat ng ito kung magsosorry ako sa kanya at sa bago niyang pamilya. Ayokong gawin yon. Pero ayoko ring guluhin niya si papa. Kaya ngayon, iniisip ko talaga kung ako ba ang mali sa pag-alis ko sa bahay ni mama para tumira kay papa matapos akong iwan nila ng walang paalam para magbakasyon kasama ang bagong pamilya nila. Update 1. Lumipas na ang 2 linggo mula nang mangyari yon at ang daming bagong nalaman ko. Una, sa wakas nalaman ko na kung bakit galit na galit si Eddie sa akin. Ayon sa mga lumabas na kwento, noong nagsisimula pa lang silang mag-date ni Mama, humiling daw si Eddie na isama ang nanay niya sa bahay para doon na manirahan. Pero tumanggi si Mama. Hindi pa raw siya handa na magsama sila sa iisang bubong, lalo na kung may kasama pang may sakit na biyenan. Kahit pa may full-time nurse daw na kasama ang nanay ni Eddie, ayaw pa rin ni Mama. Ang mas masaklap, imbes na diretsuhin si Eddie at di sabihin ang totoo, isinisi niya lahat sa akin. 3 buwan pa lang daw silang nagdi-date nun, pero medyo seryoso na raw sila sa isa't isa. Para hindi mawala si Eddie, sinabi raw ni Mama na okay lang sa kanya magsama sila pero problema lang daw ako. Ipinakita niya ako bilang parang isang delinkwente, sinira niya ang imahe ko kay Eddie. Ang sabi niya, nakipaghiwalay daw siya noon sa ibang lalaki dahil sa akin at ako raw ang dahilan, kaya laging nauudlot ang mga relasyon niya. Pinapalabas niyang sobrang possessive ko raw sa kanya at ayaw kong magkaroon siya ng bagong pamilya dahil gusto ko raw na magkaayos sila ni Papa. Sinabi rin daw niya kay Eddie na tinawag ko ang nanay nito na pabigat sa pamilya at na kapag pinatira siya sa bahay, pagsisihan niya. Yon. Pati raw mga anak ni Eddie, tinawag ko raw na mga munting demonyo na sisira sa pamilya natin. Hindi ko kailanman nasabi ang mga bagay na yon. Sobrang bastos at wala sa pagkatao ko yon. Pero naniwala si Eddie kay Mama. Kaya pala bigla na lang siyang naging malamig at umiiwas, walang dahilan para hindi siya maniwala. Kasi sa harap niya, palagi akong maayos kumilos. Pero dahil sa mga kasinungalingan ni Mama, pinaniwala niya si Eddie na ako ang problema. Update 1, karugtong. Nalaman ko lang ito ilang araw ang nakalipas. Si Eddie pala ay matagal nang pinipilit si Mama na putulin ang relasyon namin at i-disown ako dahil sa nangyari. Pakiramdam niya panahon na para tuluyan akong alisin sa buhay nila. Pero ayaw ni Mama gawin yon, kaya napilitan siyang aminin ang totoo sa kanya. Ngayon, hiwalay na sila ng tinitirhan. Hindi matanggap ni Eddie na pinaniwalaan niya ang mga kasinungalingan ni Mama tungkol sa akin at dahil doon ay minamaltrato niya ako ng ilang taon. Hindi niya alam na ang totoo, si Mama talaga ang ayaw tumira kasama ang nanay niya, hindi ako. Sa email na ipinadala niya sa akin, sinabi niya na kung naging tapat lang si Mama at sinabi ang totoo na wala siyang lakas o pasensya para alagaan ang may sakit na nanay ni Eddie. Sana raw ay naiintindihan niya at kinausap na lang ang kapatid niya para magpalitan sila sa pag-aalaga. Pero hindi. Pinili ni Mama na magsinungaling, gumawa ng kwento tungkol sa akin at palalabasing ako ang problema. Doon nagsimula ang lahat. Nagpadala siya sa akin ng email para humingi ng tawad. Humihingi siya ng kapatawaran sa lahat ng ginawa niya sa akin. Hindi ko pa nasasagot ang email hanggang ngayon kasi hindi ko pa alam kung ano ang nararamdaman ko. Gusto ko lang munang linisin ang isipan ko. Pero yan ang dahilan kung bakit naging ganon ang trato niya sa akin sa loob ng maraming taon dahil kay Mama.
Siya pa mismo ang nagbibigay ng maling kwento at siya rin ang nagpapalalim ng hidwaan sa amin. Sinasabi niya raw na lagi akong may gulo sa school at dahil hindi naman kami ni Eddie nagkakausap, naniwala siya agad. Wala siyang paraan para malaman ang totoo na normal lang naman akong bata. Ang totoo, twisted si Mama. Sa ngayon, si Papa ay nagsampa na ng kaso para sa full custody. Galit na galit si Mama. Sinasabi niya na mahal daw niya kami at gusto niya lang magkaroon ng masayang pamilya. Pero paano ka magkakaroon ng masayang pamilya kung sarili mo lang ang iniisip mo at sinisira mo ang buhay ng iba? Update 2. Hindi lang si Papa ang nagsampa ng kaso, pati si Eddie nag-file na rin ng divorce. Nalaman ko to dahil si Mama ay nagpadala ng maraming mensahe kay Papa, nagmamakaawa na kausapin daw si Eddie para ayusin ang lahat. Sabi niya, hindi raw niya kayang mabuhay na wala kaming lahat. Pero seriously, paano niya naisip na papakinggan pa namin siya? Ilang taon akong tiniis na tratuhin ng masama at wala man lang siyang ginawa para pigilan yon. Kasi siya mismo ang dahilan. Siya mismo ang nagsinungaling. Hindi ko alam kung may mas masakit pa sa mapagtaksilan ka ng sariling ina. Ilang taon kong iniisip kung anong mali ang nagawa ko. Iniwasan ako ng asawa niya at pamilya nito, walang dahilan. At ngayon ko lang nalaman na gawa-gawa lang. Lahat yon ni Mama. I have blocked her everywhere. Ayoko na siyang kausapin pa ulit. Ilang taon akong nagtiis kasi mahal ko siya at gusto ko siyang maging masaya. Pero malinaw na hindi niya ako mahal ng ganon. Wala na. Tapos na yon. Update 3, official na, nag-file na talaga si Eddie ng divorce. Is lahat ng tao sa paligid namin, pamilya, kaibigan ng mga magulang ko, yan ang pinag-uusapan ngayon. At si Mama, nagpo-post ng mga sad quotes sa social media. Pinapadala ng mga pinsan ko sa akin ang screenshots. Hindi ko alam kung anong inaasahan niya, pero sigurado akong hindi yon makakatulong. Siya ang naghukay ng sariling libingan. Siya na rin ang humigaron. Update 4, may desisyon na sa custody. Kay Papa na ako. Ilang buwan din ang tinagal ng kaso, pinilit pang patagalin ng abogado ni Mama. Pero dahil sa divorce at lahat ng ebidensyang hawak namin, talagang wala siyang laban. Ngayon, hindi ko na kailangang pumunta sa bahay ni Mama kung ayaw ko. Si Papa na ang custodial parent, may visitation rights pa rin si Mama. Pero sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano pa ang silbi nun. Ayoko na rin naman siyang makita o makausap, di ba? Masaya na ako kasama si Papa. Ayos ang takbo ng buhay ko ngayon. Nagkabati na rin kami ng mga kaibigan ko. At ngayon, nakafocus na ako sa pag-move on.